Barley Morning! Welcome back! Ito po si Joel Fragata at welcome po sa EGI Kabakas TV. Huwag pong madamot kung meron bagay na nakatulong sa iyo at guminhawa ang buhay mo, huwag ipagdamot. Ipamahagi sa mga tao ang biyayang nangyari sa iyo. Nang sa gayon, maging channel of blessings ka at lalo kang pagpapalain. Alam mo ba, ang nagpapala ng iba ay pinagpapala din ng ating Diyos. Kaya huwag kang maramot, ipamahagi mo ang iyong mga pagpapala nang sa gayon. In return, lalo pang sisiksikin at liligligin ang mga pagpapalang ibibigay sa iyo kasi nga nagiging channel of blessings ka. Yan po yung natutunan natin sa buhay. Kaya kung bakit ginagawa ko natin ang ating daily grind ang magpala ng iba. Ang sarap-sarap kaya ng makatulong sa kapwa at nakikita mo ang tinutulungan mo ay nagiging masaya, nagkakaroon ng bagong pag-asa at direksyon sa buhay. Kaya ho, gawin na natin ang dapat nating gawin. Tuloy-tuloy kang tumulong sa kapwa, pagpalain mo sila. In return, mas maraming pagpapala at biyayang dadating sa iyo sapagkat hindi ka makakatulong sa mga bagay na wala sa iyo. Ngayon dadamihan yan at lalong palalawakin pa. Tawag sana ako rin kasi magbibili na siya. Ayun, meron ako mayoma before. Tapos, for operation, kasi hindi ako ma-operahan kasi mababa yung mobility ko. Tapos, basta kung ano yung kailangan mababa, mataas. Kung yung kailangan mataas, mababa. So wala akong clearance. First, gusto ko lang naman mapataas yung mobility ko para magkaroon ako ng clearance kasi for the operation of the person. Yes, the operation. Tapos, hanggang na si Kuya Kim Atienza, nag-flash siya sa FB ko. Ang tinatackle niya nun is yung paano tumaas yung hemoglobin. So, tinry ko. So, naghanap ako. Online. Nag-order ako ng isang, yung maliit pa, na canister. Online. Tapos, nung naubos ko yun, naghanap ako ng malapit dito since taga-Malolos ako. Sabi ko, kasi parang natakot naman akong bumili sa Facebook, sa online. So, ayun, nakita ko itong office na to. So, tumawag ako kay Sir hanggang sa yon. Tapos nakausap ko silang dalawa. Challenge nila ako kasi sabi ko, for operation ako, kaya kailangan ko lang patansin yung hemoglobin ko, ganyan. Tapos sabi ni Ma'am, 3 months, sabi na, try mo itong barley in 3 months time. Kahit magkaroon lang ng konting difference yung size, kasi 8 cm yung mayoma ko. Kahit magkaroon in 3 months time na ganyan, kahit magkaroon lang ng konting pagbabago, lumiit lang, is wag ka na magpa-opera, ituloy-tuloy mo lang. So, binigyan nila ako ng kung paano ko iinumin. Talagang hindi ko yung para lang makainom ako. Talagang ginamot ko 6 times a day. Ako umiinom talaga. As in 6 times a day. Tapos yung bike. Sinunod ko si Ma'am. Then after 3 months, nagpa-transfeed. Tapos, from 8 cm, naging 7.4. Maliit lang siya, di ba? So, 0.6 lang. Pero, nagkaroon ng difference. So, sabi ko, ang usapan namin ni Ma'am, basta magkaroon ng difference, huwag ka magpa-opera. Kasi, sabi pa nga ni Sir, lahat ng part ng katawan natin is bigay ng Diyos. Ba't mo patatanggal? So, yon hanggang tinuloy-tuloy ko. Instead na magpa-transfeed ako, bumibili na lang ako ng barley. Kasi, ang transfeed nun is 1,400 something. So, ibibili ko lang ng barley para tuloy-tuloy. Tapos, fast forward, after a year, kasi 2021 ako na-diagnose, tapos 2022 of August, iniba na yung OB ko kasi nasa Amerika. So, nagpa-check up ako sa ibang OB dito sa may Plaridel, Panilla. Tapos sabi doon, kumbaga, binigay ko naman yung binigay ko yung papers ko na meron talaga akong mayoma. Tapos sabi niya, yung mayoma mo wala na. Sabi niya gano'n. Kumbaga yung capsule. Kasi ang mayoma may capsule yan. Pinabalot yan ng capsule.
strumming on a bar stool, drinking lukewarm beer with a half-written song. Not a doubt in his mind that it won't take long before